Good evening, brothers and sisters. Welcome to my channel, Biblia ang Sasagot. Ang pag-uusapan natin ay paano ba matutukoy ng tao ang mga demonyo sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Paano makilala ang impluwensya ng demonyo sa mga kaibigan at pamilya? Hindi lahat ng tao sa paligid mo ay kung sino ang pinapakita nila. May mga taong nagsasalita ng kapayapaan, ngunit nagdadala ng kaguluhan sa puso. May mga tumatawa sa iyo sa publiko, ngunit pinupuna o ipinagkakaluloka sa lihim. Ang iba ay nagsasabing mahal ka nila, ngunit sa likod ng kanilang pagmamahal ay may pagnanais na kontrolin. May inggit at may kadilimang malinaw na hindi galing sa Diyos. Isa sa pinakamalaking panganib para sa isang mananampalataya ay hindi palaging ang kaaway sa labas, kundi ang masamang impluwensya mula sa mga taong pinagkakatiwalaan natin. Maaaring mahirap itong tanggapin, ngunit hindi inilarawan ng kasulatan ang mga demonyo bilang mga malalayong nilalang na nagtatago sa nakakatakot na lugar. Ipinapakita ng Biblia na ang puresa ng kasamaan ay maaaring makaapekto sa isip, magbaluktot ng layunin at gamitin pa ang mga taong malapit sa atin upang maghasik ng pagdududa, takot, pagkawatak-watak at pagkawasak. Kadalasan, ang pinakamalaking pinsalang espiritual ay hindi nagagaling sa mga ekstranghero, sa mga pahayagang kaaway, kung hindi sa mga taong pamilyar, isang kaibigan, kapatid, guro, asawa, o minamahal. Kaya't ang mensaheng ito, ay hindi tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kamalayan at espiritual na pagkakilala. Maraming mananampalataya ang nabubuhay ng walang kamalay-malay. Pinapalitan ang kabaitan ng katwiran, ang karisma ng kabalalan. Ang kaaway ay bihirang lumitaw sa malinaw na anyo. Madalas siyang nagkukubli bilang isang taong kilala, nagsasalita ng kalahating katotohanan, nagbabaluktot ng kasulatan, at nilalaro ang damdamin. Sabi sa 2 Korinto 14, hindi nakakapagtaka, sapagkat si Satanas man ay nag-aanyong anghel ng liwanag. Kung kaya niyang mag-anyong liwanag, hindi ba iniisip na maaari siyang kumilos sa pamamagitan ng taong malalapit sa iyo? Linawan natin, hindi ito tungkol sa paghusga sa iba bilang masama o paghatol sa mga nahihirapan. Lahat tayo ay may sandaling mahina, ngunit may pagkakaiba sa taong nakikipaglaban sa kasalanan at sa taong pinamumunuan ito. Kung hindi tayo espiritual na matyag, baka hindi natin napansin o pagkakaibang iyon ang hanggang sa huli na. Hindi tayo tinawag ng Diyos na mahusay sa pagdududa, kundi sa karunungan. Sinabi ni Jesus sa Mateo 10:16, maging matalino tulad ng mga ahas at maamo tulad ng mga kalapati. Ibig sabihin nito, maaari tayong lumakad sa pag-ibig habang nakadilat ang ating mga espiritual na mata. Ang layunin ay hindi matakot sa mga tao, kung hindi mapansin kung kailan may mali, kapag ang banal na espiritu ay nagbibigay na tahimik na babala, kapag nawala ang kapayapaan kahit patuloy ang ngiti, kapag nabuksan ang na iyong
espiritual ng mga mata. Hindi mo na kayang baliwalain ang nakikita mo. Kapag natutunan mong kilalanin ang mga espiritong kumikilos sa paligid mo, bibigyan ka ng Diyos ng lakas upang mamuhay sa katotohanan, kalayaan at kapangyarihan kahit sa gitna ng kalituhan. Ngayon, titingnan natin ng mabuti kung ano talaga ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa impluwensya ng demonyo. Hindi bilang mga kwentong nakakatakot, kundi bilang mga katotohanang maaaring makaapekto sa mga taong mahal natin. Higit sa lahat, matututunan natin kung paano manatiling matatag, dalisay at puspos ng liwanag kahit pa sinusubukan mang anyong kaibigan ang kadiliman. Una, ang katangian na impluwensya ng demonyo ayon sa kasulatan. Bago natin makilala ang impluwensya ng demonyo sa iba, kailangan muna nating maunawaan kung paano ito kumikilos. Ano ang tinuturo ng Biblia tungkol sa mga demonyo? Kung sino sila at paano sila gumagawa? Ang mga demonyo ay hindi alamat o katang-isip. Totoo silang mga espiritual na nilalang, mga anghel na bumaksak at sumama kay Satanas sa kanyang pagre-rebelde laban sa Diyos. Sila ay kumikilos ng may kaayusan, plano at paglilinalang. Ang kanilang layunin ay simple: pagnakaw, pumatay at manira. 10. Ngunit bihira silang umatake ng lantaran. Isa sa pinakamabisang taktika ng kaaway ay ang pagiging tuso. Itinuturo ng kasulatan na ang impluwensya ng demonyo ay hindi laging halatang pagsasalib ng espiritu. Tulad ng mga eksena sa mga ebanghelyo, minsan ito ay dumarating bilang bulong ng panglilinlang, tahimik na bumabuluktot ng katotohanan o emosyonal na manipulasyon na nag-iiwan sa isang taong sa pagkakasala, kahihiyan o kalituhang espiritual. Kadalasan, hindi ito tulad ng nakikita sa mga pelikula. Ito ay tahimik, dahan-dahan at mga panganib sa pagiging karaniwan. Madalas itong lumilitaw bilang pagkontrol, sa sama ng loob, kayabangan o pagre-rebelde. Isipin si Judas, hindi siya isang tagalabas. Isa siya sa 12 alagad. Naglakad siya kasama ni Kristo. Nasaksihan ang mga himala at narinig ang kanyang mga aral. Ngunit ayon sa Lucas 22:3, pumasok si Satanas kay Judas. At ano ang ginawa niya? Ipinagkaluluno niya si Jesus sa pamamagitan ng isang halik, isang kilos na parang pagmamahal, ngunit may dalang kadiliman. Ganyang gumagana ang impluwensya ng demonyo. Nagtatago sa likod ng pamilyar ng mukha at mga kilos ng pagtitiwala. Maging si Pedro, ang matapang at tapat na alagad, ay siniway si Jesus sa Mateo 16:23 nang pigilan niya si Jesus na magpunas sa krus. Sinabi ni Jesus, "Tumayo ka sa akin, Satanas." Si Pedro ba ay siniliban? Hindi. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang pag-iisip na apektuhan ng espiritong laban sa kalooban ng Diyos. Agad itong nakilala ni Jesus at hinarap. Ipinapakita nito ang isang mahalagang katotohanan. Kahit ang tapat na mananampalataya
ay maaaring maimpluwensyahan ng maling espiritu kapag ang kanilang puso ay isipan ay hindi nakaayon sa katotohanan. Ipinaalala ni Pablo sa atin sa Efeso 6:12 na hindi tayong nakikipaglaban sa laman at dugo. Ang tunay na laban ay hindi laban sa kamag-anak, katrabaho o kaibigan. Ito ay isang espiritual. Ang totoong tunggalian ay nangyayari sa isang dimensional, hindi nakikita, ngunit may malaking epekto sa ating buhay araw-araw. Ang impluwensya ng demonyo ay hindi laging maingay o dramatiko. Minsan isang bulong lamang. Maaaring naroon ito sa mga usapang tila walang halaga. Ngunit dahan-dahang inilalayo ka sa plano ng Diyos. Maaaring nasa mga lugar na mabigat ang pakiramdam, puno ng tensyon. Maaaring sa mga taong walang kamalay-malay na ginagamit bilang daluyan ng kadiliman. Ngunit bilang mga mananampalataya, hindi tayo walang laban. Mayroon tayong banal na espiritu, ang salita ng Diyos at ang kapangyarihan ni Kristo upang madama kung may mali, kahit ito ay galing sa taong malapit sa atin. Kaya't mahalagang maunawaan kung paano kumikilos ang impluwensya ng demonyo. Kapag alam mo na ang mga paraan ng kaaway, hindi ka na madaling malilang ng kanyang mga anyo. Ikalawa, kapag ang mga mahal sa buhay ay nagiging daanan, mga babala ng Biblia, dito nagiging personal ang lahat. Madaling pag-usapan ang impluwensya ng demonyo bilang ideya, ngunit mahirap itong tanggapin sa pag nakikita mo ito sa mga taong mahal mo, sa pamilya, mga kaibigan, guro o asawa. Ngunit hindi itinatanggi ng kasulatan. Maraming halimbawa sa Biblia ang ng mga taong nagbukas ng pinto sa kasamaan at nakaranas ng matinding kapahamakan. Isinasaalang si Cain at saka si Abel sa Genesis 4. Pareho silang naghandog sa Diyos, ngunit tinanggap namang kay Abel. Sa halip na mapakumbaba o magtanong kung bakit, pinairal ni Cain ang inggit at iyon ang nagbukas ng pinto sa kasalanan. Binalaan pa siya ng Diyos na talatang 7. Ang kasalanan ay nakaabang sa iyong pintuan. Nais ka nitong lamunin, ngunit dapat mo itong mapaglabanan. Binaliwala ni Cain ang babala at pinatay ang kanyang kapatid. Hindi siya sininiban, ngunit siya ay naimpluwensyahan. Una ng inggit, pagkatapos ng galit, at kalaunan ng kaharasan. Ang proseso ay espiritual, hindi lamang emosyonal. Pag-isipan mo rin ang mga anak ni Eli sa 1 Samuel 2. Sila ay mga pari, mga taong pinili upang maglingkod sa Diyos. Ngunit tinawag silang tiwali ng kasulatan. Inabuso nila ang kanilang posisyon. Hindi iginalang ang mga handog at inakay ang iba sa kasalanan. Dumating ang hatol ng Diyos kalaunan. Ngunit kapansin-pansin kung gaano katagal silang pinayag yan nagpatuloy. Ipinapakita nito na ang kahit sa loob ng relihiyosong kapaligiran, kahit sa mga pinuno, maaaring mapasailalim ang mga tao sa madilim na impluwensya kapag lumayo ka sa kanilang puso ng Diyos. Maging ang isang pamilya ni Jesus ay hindi siya naunawaan. Sa Marcos 3:21, sinabi nila,
Nasisiraan siya ng isip. Isipin mo yun. Ang anak ng Diyos ay gumagawa ng mga himala, nagpapagaling ng mga masakit, nagpapalakas ng demonyo. Ngunit inisip ng kanyang pamilya na siya ay baliw. Bakit? Madalas nalilito ang isipan ng tao sa katotohanang espiritual. Kapag ang isang tao ay malapit na kumilos, ay kumikilos na mula sa laman imbis na sa espiritu. Maaaring tutulan niya ang magawa ng Diyos sa iyong buhay. Maaari niyang questionin ang iyong pananampalataya. Punahin ang iyong pagsunod. Aakit kang lumayo sa iyong layunin, hindi dahil sa puot, kundi dahil din sa hindi niya naunawaan ang laban sa espiritual. Kaya't sinabi ni Jesus sa Mateo 10:36, ang mga kaaway ng tao ay ang mga kasambahay niya mismo. Minsan, ang pinakamalaking hamon sa espiritu ay hindi nagmumula sa labas ng mundo, kung hindi mula sa mga taong pinakamalalapit sa iyong puso. Hindi ibig sabihin ni Jesus na matakot tayo sa ating pamilya. Itinuro niya na tayo ay maging maingat at mapanuri. Kapag ang mga taong mahal natin ay nagsimulang pumamanig sa yaman o hindi, sa kadiliman, o maaari silang mangindaan ng kalituhan o tukso o atake sa espiritu sa ating buhay. Mabigat itong katotohanan, ngunit may pag-asa pa rin. Ang isang taong naimpluwensyahan ng dilim ay hindi na nangangahulugang wala ng kaligtasan. Dumating si Jesus upang palayain ang mga bihag, at madalas na nagsisimula ang kalayaan sa isang taong tulad mo, isang taong espiritual, nagising at kayang kilalanin ang mga tinikala, kahit ito ay nakatago sa anyo ng pagmamahal. Kaya magpatuloy tayo dahil marami pa tayong kailangan tuklasin at unawain. Hindi ipinapakita ito ng Diyos upang takutin ka, kundi upang ihanda ka na manatiling matatag ang kanyang katotohanan. Kahit saan lumitaw ang labanan, kahit ito ay isa'y malapit sa tahanan, kahit ito ay masakit, kahit ito ay mukhang pag-ibig, ngunit may halong kompromiso. Ang iyong pagkilala sa Espiritu ay maaaring maging kasangkapan ng Diyos upang putulin ang mapatirang siklo ng espiritual. Salamat po. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli dito sa Biblia ang Sasagot. And please, brothers and sisters, don't forget, hit subscribe and please share this Bible story and Bible channel. Maraming salamat po, brothers and sisters. Biblia ang Sasagot.